Post lang natin mga ka-Duterte solid. Magandang araw sa lahat. Welcome back mga idol. Isang pagbati dyan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Lalong-lalo na dyan banda sa may Sarangani. Kasi kahapon, andyan si Inday Sara. Grabe ang pagsalubong ng mga tao dyan, mga ka-Duterte solid. Kitang-kita nyo naman sa video kung anong pinaggagawa ng mga tao at pagsalubong kay Inday talagang kinuyog. Kung wala lang tong mga harang dyan, malamang i-play natin. Tingnan nyo mabuti. Kung wala lang yung mga harang na yan, malamang, malamang sa malamang talagang si Inday dyan maiipit sa daming tao. Kasi itong pagpunta ni Inday Sara dyan mga idol, mga ka-Duterte, nag-abot talaga siya ng tulong dito sa mga lalong-lalo na itong mga naapektuhan ng lindol. Kasi 7.8 magnitude ang tumama dyan sa kanila at marami ding talagang namatay at maraming mga bahay na nasira. Ngayon, nag-abot ng tulong si Inday at malikling kasiyahan para sa mga taga Maasim, Sarangani. Kita nyo naman mga ka-Duterte. Oh. Wala lang ang harang na yan. Ang daming tao niyan. Oh, ito, buti na lang ito si itong pulis na nakapag-video sa kanya. Di ba? Pag si Inday Sara talaga, pag pumunta, tsak, asahan mo yan. Talagang ang daming tao. Kahit sa mga sulok-sulok na mga bahay, mga sulok-sulok na mga lugar, pag nandyan si Inday Sara, talagang ang mga tao lalabas. Grabe, hiyawan yung mga tao. Proud? Proud naman talaga. Pag meron kang isang leader na ganyan, sino bang hindi mapaproud? Di ba? Hindi importante kung ano yung dala niya. Ibig kong sabihin, hindi itong importante kung ano meron siyang dalang pagkain, itong tulong. Ay, importante yung presensya niya bilang isang, di ba, pangalawang pangulo ng Pilipinas. At sa susunod, siya ang magiging vice na itong presidente natin. Oh, di ba? Kunting rewind, kunting ano. Kita nyo mga idol, daming tao. Itong mga pagbisita ni Inday dyan, mga ka-Duterte, solid, dito sa Sarangani, isipin nyo mabuti ha. Ang mga tao ay grabe ang uhaw na uhaw tayo sa tawag nito, yung kunting asenso ba? Hindi naman kailangan nating yumaman o umasenso agad. Ang ibig kong sabihin, sa leader nitong Duterte, sa panahon ni Duterte, ni Tatay Digong, naramdaman kasi natin yung ginhawa eh. Kaya ang tao ngayon, tayong mga mamamayan, ano natin, tawag nito, makukumpara talaga. Maikukumpara mo kung ano ang pamumuno ngayon ni Marcos at pamumuno ngayon noon ng mga Duterte. At ngayon, may anak na si Digong, itong si Inday Sara, na tatakbo bilang presidente. At talaga namang minamahal ng taong bayan. Lalong-lalo na dito sa Mindanao. At alam naman nating lahat ngayon kung anong mga nangyayari dito sa Luzon. Diyan sa Luzon, magulo. Gusto nilang i-impeach ito si Inday Sara. Di ba? Tayo dito sa Mindanao, wala naman tayong problema. Sa Visayas, wala naman tayong problema kay Inday Sara. Sila lang doon. Itong taga Mindanao na gustong-gusto nilang tanggalin sa pwesto ito si Inday Sara para itong mga interest nila, pang sariling interest, ay walang bagabag. Yun naman totoo dun.
At takot silang bumalik ang Duterte talaga. Takot na takot silang bumalik ang Duterte kasi marami sila diyan na mananagot lalo na itong korapsyon na flood control. Kita niyo naman si Inday Sara, mga idol, oh. Ang sipag, iniisa-isa niya. Kasi itong mga nangyari diyan sa loob ng dito sa Sarangani, talagang maraming naapektuhan na kabahayan at pansamantala meron silang mga parang tent na ginawa para sa mga kababayan natin diyan sa Sarangani. At ngayon binisita nga ni Inday talaga yung sitwasyon at tuloy-tuloy naman yung pagtulong natin. At mabuti na lang talaga na may leader tayo na ganito. Hindi yung ngayon lang pumunta at bukas wala na. Hindi naman ganun ang Duterte. Kaya tayong mga Pilipino, itong parating na eleksyon na itong presidential election, iboto nating mabuti kung ano yung nararapat. Hindi naman ako nanghihikayat sa inyo na iboto talaga si Inday. Kayo bahala. Desisyon nyo yan. Basta tayo, alam na natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Ang ibig kong sabihin, alam na natin nung panahon ni Duterte, nakita natin yung diferensya ngayon. Wala. Mahirap, malayo. Malayong-malayo. Totoo nga lahat itong mga nangyari ngayon. Yung sinabi ni Tatay Digong na takot ako na pag yan si Junior ang maging presidente. Magaling lang magsalita kasi marunong mag-English. Ang problema, pagdating sa krisis talaga. Ito na nga ngayon. Mas malala pa. Mas malala pa ang nangyari ngayon kumpara sa kanyang tatay. Kasi yung tatay niya noon, kahit papaano, mahigpit noon siguro nung panahon, hindi ko naman naabutan yun. Yun naman talaga ang mga sabi-sabi. Mahigpit. Tapos, grabe ang parang ingat na ingat ka, takot na takot. Ngayon, hindi na kasi may mga social media na kasi. Ang mga tao din, mulat na rin. Walang pinagkaiba. Mas grabe kasi, kaya nasasabi ko mas grabe kasi lantaran. Lantaran itong mga nangyayari sa atin na pangbubudol. Kawawa tayo, kawawa ang Pilipinas, mas kawawa itong mga susunod sa atin. Kung patuloy tayong magganito sa bansa natin, walang mangyayari. Sila-sila lang sila-sila. Tapos pag may mangyaring mga trahedya, sakuna, kawawa tayo kasi lalong-lalo na itong mga pagbabaha. Kasi yan ang madalas sa Pilipinas kasi lagi may bagyo, ulan, diba? Ganun naman sa atin yung lindol bihira. Pero yung ulan, bagyo, madalas yan sa atin. Kaya hindi matatapos itong pagbabaha sa atin. Kaya pumili tayo ng leader na matino. Gayahin natin yung Middle East. Grabe, ang Middle East noon, wala ka makikitang puno. Ngayon, grabe. Bakit sila ngayon? Matino ang leader nila. Matino ang leader, may tamang sistema, may pagmamahal sa mga kababayan niya. Yun ang importante. Tapos may tapang sa krimen. Number 1, tapang sa krimen. Itong anti-drugs, di ba? Pag nandun ka sa ibang bansa, pag nahuli kang na may ganitong pinagbabawal ng gamot, talagang binibitay ka pag sobra-sobra. Wala tayong ganun, kaya talamak ang droga sa atin. Walang batas. Meron noon, tinanggal. Kaya itong mga nangyayaring krimen sa atin, grabe.
Grabe walang ano, mapabata, matanda, dalagang babae, halos lahat gano'n, babae. Kasi marami na sa atin parang contaminated sa droga. Kumbaga contaminated na ba, nahawa na. Umabot na hanggang sa mga magsasaka, sa mga lugar na medyo liblib, wala na, kalat na jud. Kaya itong Duterte sa panahon ni Tatay Digong talagang nakatutok sa diyan sa korapsyon at saka itong war on drugs. Grabe, diyan talaga siya nakatutok. Kaya giyera ang inabot, giyera talaga. Kasi hindi pa nakaupo ang Duterte noon, si Digong, talagang nag-warning na siya sa lahat. At maraming sumuko at maraming nagbagong buhay. Yung mga hindi sumuko ay talaga ginawa naman talaga nilang negosyo yan. Kasi yung pinagbabawal ng gamot ay negosyo naman talaga. Yung iba, hindi na makawala. At marami dyan iba na maraming asset ng mga pulis. At marami ding pulis na involved. At maraming pulis na pinadala sa mga probinsya, mga eskalawag, binuwag. At hindi lang yung mga pulis, pati mga general, di ba? Mga politiko. Kaya ganito kalala ang bansa natin, mga ka-Duterte, pagdating sa droga. Kawawa ang Pilipinas. Kung walang Duterte na dumaan sa atin, ewan ko lang. Ewan ko lang. Ngayon lang sila nabubulabog. Nabubulabog itong mga dilawan dyan. Namuno ang dilawan sa atin noon pa hanggang dumating ang Duterte, nagkakalitsi-litsi na sila, grabe, no? Hindi pa nga, isipin mo, si Tatay Digong noon, hindi pa nagdeklara ng presidente. Katakot-takot na ang paninira. Number one, si Trillanes. Ganon din nangyari ito kay Inday Sara. Walang ibang nanira dyan ng tulo-todo. Trillanes. Sino pa ba yan? Alam naman natin yan, sila yung mga taga-house. Halos lahat dyan, itong taga-kamara. Oh, bakit si Inday Sara ang punteriya talaga nila? Kung magsabi sila na salin-salin, buksan nila yung mga salin nila. Buksan nila yung salin ng presidente. Bakit ayaw nilang buksan? Bakit si Inday Sara talaga? Kasi si Inday ang banta sa kanila. Wala nang iba. Inday Sara ang pinakamalakas na magiging kalaban nila, ang Duterte. Pagdating sa eleksyon, number one ang Duterte talaga. Kaya ayaw nila ang Duterte makaupo kasi gumagawa ng mga magagandang ligasiya at hindi na yan matatanggal. At tatatak sa tao yan. Tapos ang mangyayari nun, Duterte, tuloy-tuloy Duterte na naman. Kasi hahanap-hanapin ng mga tao yun. At nakikita ng mga taong bayan kung ano ang nangyayari sa bansa pag ang Duterte ang nakaupo. Tuloy-tuloy na yan. Digong, Inday Sara, baka sumunod si Baste, Dempulong, Apo hanggang kay Kitty Duterte. Ganon ang mangyayari niyan, mga idol. Tuloy-tuloy yan. Hahanapin kasi ng taong bayan yan. Ang magandang leader ng pag once mamuno. Kaya ayaw ng mga dilawan na bumalik ang Duterte kasi tatatak na naman sa atin yan. At marami na namang mga proyekto dyan naggagana. At takot itong mga oligarko, itong mga mayayaman, mga bilyonaryo. Kasi magbabayad talaga sila ng tamang buwis dyan. Kaya abangan natin itong mangyayaring impeachment kay Inday Sara, mga ka-Duterte sulit. Kasi grabe, yan o, gusto nilang tanggalin si Inday. Tapos kita nyo naman, pag yan, hindi pa yan presidente ha. Vice President pa lang yan, grabe na. Ang ibig ko sabihin, grabe yung pagtulong
ng OBP at maganda ang kanilang programa. Itong OBP Satellite, napakagandang programa. Ang bilis ng aksyon. Kaya kahit saang sulok ng Pilipinas, meron silang gusto nilang tayuan lahat para mabilis ang responde in case of emergency, mga trahedya, mga gano'n. Meron silang mga designated na ano, tawag nito, may mga category sila na naka-assign. Napakaganda. Ngayon lang tayo nakakita nito at nakita natin, naramdaman natin na may leader na may puso at malasakit para sa bayan. Duterte pa rin. 'Di ba? Kaya kung gusto natin maging maladabaw ang Pilipinas na maayos ang sistema pagdating sa mga eskwelahan, educational, kahit sa mga matatanda, itong mga healthcare, 'di ba? Maayos. Transportasyon, pagdating sa mga buses, libreng sasakay. Grabeng galing. Libreng internet, maayos na pamamalakad. Talagang mararamdaman mo yung parang feeling mo proud ka na bilang isang Dabawenyo o bilang isang Pilipino, pag once na ang Duterte makaupo, talaga namang mamahalin mo rin sila. Kasi mapagmahal din sila sa atin at sa bayan. Kaya mga idol, hanggang ito lang munang balita natin kasi abangan natin itong araw na to kung anong mga Lunes na Lunes, kung ano yung mga balita. Ito lang yung kaganapan kahapon patungkol kay Inday. Andyan siya sa Sarangani. Grabe ang pagsalubong sa kanya. Kaya tuloy lang Inday Sara kasi maganda ang yung mithiin at saka layunin para sa aming mga tao. Lalong-lalo na sa mga ganitong sitwasyon, kailangan namin ng leader na katulad mo. Kaya mga idol, mga ka-Duterte Sulid, magandang araw at maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Laban lang mga ka-Duterte Sulid. Duterte pa rin, laban! Kaya mag-ingat tayong lahat mga idol. See you and goodbye.